Nainsuka talaga mga kababayan si Pacquiao sa zona ni Ngagba. Ang walang hiya mga kababayan, no? Parang kailan lang mga kababayan, nung eleksyon, nung 2022, inatake niya na inatake etong si BBM. Dahil alam niya na kurakot. Di ba natatandaan nyo? Tama nga sinabi niya mga kababayan, nangyari lahat ang sinabi ni Pacquiao na magnanakaw ang pamilyang yan at kung maiupo yan sa pwesto, trilyon ang nanakawin dyan. Nangyari na nga sa flood control fund. At magmamarsyalo at marami pang iba mga kababayan pinagsasabi nito. Pero ngayon mga kababayan, ang sabi niya sa zona ni Ngagba, bravo! Bravo! I love it! Napakahusay ang visit mga kababayang animal. Etong kaibahan natin sa mga gonggong na to, no? Nung nalaman natin mga kababayan na kurakot talaga si Marcos, na nagbabalat kayo lang, nilaglag na natin ang bangag. Hindi na natin sinuportahan. Pero itong mga hunghang na tong kagaya ni Pacquiao at itong mga dilawan, pulahan, bangagan mga kababayan, nung nakita nilang reject si Marcos mga kababayan, tsaka naman nila ito sinuportahan. Kaya isa lang ang masasabi natin eh, itong mga taong kagaya ni Pacquiao mga kababayan, mga ulul. Oh, mga ulul na lang. Panoorin niyo po ha. Maganda yung accomplishment din ng ating Pangulo, hindi lamang sa korupsyon. Maganda ang accomplishment ng ating Pangulo, ang animal. Hindi lang daw sa sa corruption. Anong sabi mo dati? Dati, ito yung sinabi ni Pacquiao, oh. Kasing manira, pero yung issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses ay kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan na sigurong ibalik yung sinisigaw ng mga tao. Kailangan ibalik. At kasabay ng pagsabi niya noon mga kababayan ha, nagmarin si Pacquiao na hindi lang milyon, hindi lang bilyon ang nanakawin niyan, kundi trilyon. Talagang sinabi niya mga kababayan at nangyari na talaga ngayon. O Pacquiao, so nasaan na yung sinasabi mo? Kinain mo? Suka mo? Hindi pati pag tugunan yung mga ibang problema like economic growth and development. Economic growth and development. Diyos ko Lord. Ito no, sina Pacquiao at Marcos mga kababayan, no. Pareho lang ito ng abilidad mga kababayan. Pareho lang din ng balahibo. Kung ito nakakuha ng diploma mga kababayan, 6 months na yan. Si Bangag, second year college, nakakuha ng special diploma dahil sa kanyang tatay na presidente dati mga kababayan. Pareho lang talaga. Umamin din itong si Pacquiao ha. I-fact check ninyo, umamin siya na gumamit siya ng lahat ng klase ng illegal na droga. Dati ha. Lahat. Si BBM, ganun din ang issue, droga. Pareho ding may mga special diploma. Pareho ding square inch, mga kababayan. Ay nako. Kaya ngayon, nagkukumpulan. Lahat ng mga jobs na pag-provide ng jobs sa ating mga Pilipino. Wow! Lahat. Binanggit niya kanina sa napakaganda. Oh? Napakaganda daw ha. Ng jobs sa ating mga Pilipino. Lahat. Binanggit niya kanina sa napakaganda. Napakaganda. Pati ang racket Pacquiao, no? Napakaganda rin ang plano ni Bangag na magpalipad ng racket sa Kalawakan. Baka nahiya siya pag maraming mga nag-a-attend. Hinamon niya dati ng one-on-one debate. Hinamon niya. Okay sa akin, mag-debate kaming dalawa lang. Ay, nako. Kaming dalawa lang. So, tingnan natin kung ano yung plataforma niya. Diyos ko Lord, kung sila lang dalawa mga kababayan, baka magtatawanan itong mga gonggong na to. Battle of the Brainless. Yan ang title. Sa plataforma ko. For the President na accomplishment na masipag Ay, Diyos ko Lord, na Pangulo. masipag na Pangulong visit. Eto no, oy Pacquiao, makontento na kayo sa buhay ninyo no. Nagbabalak kasi itong tumakbo na naman mga kababayan dahil sa kanilang mga bogus na survey, pumapasok na rin ang kanyang pangalan. Inidoro ka na Pacquiao, wala nang sumusuporta sa'yo. Makontento na lang kayo sa buhay ninyo, ang dami nyo ng pera. Ang mahirap dito mga kababayan, ito pang mga mayayaman. Ito pa ang sabik na sabik sa maleta. Kita nyo kahit anong issue, maraming mga distraction sa kanyang daan pero hindi siya nagpapatinag, hindi niya. Ikaw nga ang distraction dati. Pinakamalaking distraction ni Bangag. Pinakamatinik na kritiko. Ngayon bumangag ka na. Kumbaga gusto ko yung ginagawa niya kasi wow! Gusto kong ginagawa niya. Pareho talaga ng mga utak dito no.
may kasabihan niya doon sa quote ni Winston Churchill. Ayan na naman. Ang tawag dito mga kababayan, no, sa ganito mga isip, no, is Dunning-Kruger effect. The more you don't know, the more confident you are. O sa ibang salita mga kababayan, the more na walang laman ang iyong utak, the more ka nagiging kampante na marami ka ng alam. You will Aksiw. never reach destination if you stop being truthful at the of that bark. So, what it's doing, Ano daw? Hindi ka lang makakarating mga kababayan kung ano daw, babatuhin mo daw ang lahat ng asong gumakagat sa'yo. Ikaw nga ang number 1 aso dati, Pacquiao, ni Marcos na nagkakahol kay kay Bangag. Ngayon, dati kalaban na aso mga kababayan ni Marcos, kinakagat niya. Ngayon, tuta na siya, naging tuta. Pero aso pa rin. the president is doing is, hindi niya pinapansin yung mga dogs na nagbabark. Mga dogs. Focus lang siya doon sa goal niya na para makarating Ay, shut up nga, sa, Paksiw. sa kanyang paruron at Huwag nyo lang iboto ito, ha? Bobo ang bumoboto dito mga kababayan. Bobo lang. Promise. Huwag nyo lang iboto yan. Kung sa boxing, sige. Suportahan natin ito dahil nasusuntok Gusto natin manalo. Pero gusto lang natin mga kababayan na masuntok din siya. yung gusto niyang ma-accomplish. Pag-usapan natin yung involvement niya kay, tama pala kay Napoles. Di ba no? Tapos believe ka ngayon mga kababayan. Believe si Pacquiao ngayon sa paglaban daw ng corruption ni Marcos. Ngayon, dati na-realize niya, tama talaga si Napoles. Millions lang yung ninakaw nila, no, sa pork barrel, no? At milagro, mga kababayan, dahil hindi na isali si Bangag sa Napoles na issue. Hindi siya nasali sa nakasuhan dahil pinsan ni Lisa Araneta, ang DILG secretary na si Marimar Rojas. Ano si Napoles, no? Kasali siya kay Napoles. Kasali nga, no? Ganyan-ganyan pa, taas noo pa, no? You're speaking of corruption. Are you satisfied Ngayon, speaking of corruption, satisfied. with regards sa flood control project sa House of Representatives? Yes, kasi Dati naalala niya ang Napoles. Sige, i-remind ka namin, Pacquiao. Alalahanin mo ulit yung Napoles. Kung magkano yung na disgrasya noon kay Napoles, mga kababayan, times 10, times 100, times 1 million ba siguro times ang nawala naman ngayon. Wala ka lang sinasabi. Ngayon, satisfied ka na. Visit ka. yes, ongoing naman yung investigation. Hindi Bogus investigation. Bigay ng conclusion kagad dahil Isang taon nang mahiya naman kayo, tapos benefit of the doubt pa rin mga kababayan. marami yung mga napakulong na. Sino? Marcoleta, Tatay Digong, Paksiw talaga. Ongoing naman yung investigation kasi siyempre sa demokrasya naman tayo sa bansa natin. Okay. Huwag mo nga kaming sabihan ng ganyan, Pacquiao. Eto no, nga nagtatanggol kay Bangag, mga kababayan, no. Bangag din. Sa paglilitis. Mga bangag din. May depensa, may prosecution. So may mga ganun din. So kailangan idadaan sa proseso din. Pero at least may napakulong Proseso, na at proseso. may nakasuhan at ongoing yung investigasyon na pagsumpo ng korupsyon. Tapos aalis na lang si Bangag, mga kababayan. Makakatakas si Romualdez, walang mapapanagot. Alam mo ilang taon na si Imelda. Ito pinakamagandang sinabi ni Pacquiao, mga kababayan, no, dati. Pero ngayon, kinalimutan ni Pacquiao. Ipakulong niya si Imelda. Bigyan na lang natin ng siguro yan. Kumbaga, mga ganyang edad, na yan yung baga, Ano? ba parang precious na sa atin yan na may ganong tao na nakumabot kanyang edad. Tapos, Bigyan lang natin ng pabor dahil matanda na rin, napakatanda na. anong gagawin mo kay Imelda? Na tao, hindi siguro natin siya doon ihahalo mo doon sa mga kulungan, di lalo na siyang namatay. Lalo lang matay. Bigyan daw ng special na kulungan si Imelda. Katulad ng talaga ni Bangag, mga kababayan. Di ba? Kung siya maging presidente daw, mga kababayan, ipapakulong niya si Imelda kahit matanda. Anong ginawa ni Bangag? Pinakulong niya si Tatay Digong kahit matanda. 80 anyos, mga kababayan. Ito rin, pareho talaga ni Pacquiao at saka si Bangag, mga kababayan, ng mga ugali. Si Imelda, sige, gawin mo yan kay Imelda ngayon. Hit kay Imelda lang. Tingnan natin kung kaya mo, Pacquiao. Hindi na ka naman kailangan maging presidente. Na i-push mo yan, ilaban mo yan. Basta wag lang isali sa ordinaryo kulungan dahil lalo pang mamatay, sabi mo. Palit lang siguro siya. Visit. Mabisit talaga mga taong ganito, mga kababayan, no? Mga kainsuka.
talaga the whole thing, no? It's really dito too na lang late, tayo. no, for Bongbong Marcos. Tapos na siya. Kasi Too yun ang late ibig for Bangag. sabihin ng negative 27. Oo. Bawat bukas ng bibig niya, hindi na naniniwala ang Pilipino at hindi yun yung sasalita lang. Ito na, o kahit anong zona ni Ngagba mga kababayan, wala nang patutunguhan mga kababayan at wala niya siyang mauulol. Pagkatawanan na lang yung ungas na yan mga kababayan. Kasi ang hilig niya magsalita ng ganyan. Pero ano ba yung lived reality natin? Ano yung nakita nating bangungot na ginawa Bangungot ni Bongbong Bangangag. Marcos? Yung sona niya last year, he promised, 'di ba, na ayusin niya yung corruption, yung ganyan, Diyos 'di ba? ko, Lord, Yung lalo sinabi nga niya, lumala. "Mayaman kayo," yun yung sinabi niya, 'di ba? Pero ano nangyari in that from 2025 to 2026, Walang nahiya. 'di ba? Inaresto at prineso yung mga nagtotoong at sincerely na naghahanan tungkol sa project, 'di ba? At saka yung mga whistleblowers, yan yung ginigipit. yan yung namemeligro ang buhay ngayon, 'di ba? Ano pa, 'di ba? I think that the Filipino people have already made up their minds that it is Bongbong Marcos. So is the Wala na mga kababayan. Bigyan pa yan ng 100 years. Hindi na mariredeem ng Marcos mga kababayan ang kanilang pangalan. Never. mastermind Never. of the plunder, the biggest, the historic Lalo pa plunder yung ano na yan, palakang yan, never. of the Filipino people, and no amount of mag-speech siya dyan, wala na yon, tapos na. Para yung sinasabi ni Siguro isa na lang ang pwedeng gawin ni BBM mga kababayan na ikakatuwa ng mga tao. Mag-resign siya. Lumayas na siya dyan sa pwesto. Pero hindi niya gagawin yan dahil makapal ang mukha niyan Yung na i-BBM daw natin itong taong ito, no? Na talagang trinaydor ang Pilipinas, tapos na rin. For a lot of Filipinos, hindi na siya president kasi tinanggal mo na yung tiwala mo Wala na, negative na nga. Nung trabaho ako kay Gaslighting. PRRD, yung tiwala ng Pilipino, yan yung pinaka-precious kay PRRD, no? Lagi niya sinasabi, ito yung pinangako ko Lagi siyang ganun. Kung ano yung ipinangako niya, gagawa siya ng paraan at pag humihingi Isipin nyo na lang mga kababayan ha. Majority ng mga Pilipino wala nang tiwala kay Bangag. siya ng tawad. Sinabi ko, 6 months ng term ko, mawawala na yung drugs na hindi ko akalain. But he was apologizing. And yet, all those things na ipinangako niya, no, talagang tinupad niya. And over and beyond that, 'di ba? Pero ito, parang we're looking at the of course there's the speech, 'di ba? Pero tignan natin yung kalahatan niyan. Wala all talk lang mga kababayan si Marcos Yung zona nga niya, kung hindi ayuda mga kababayan, yung mga plano, ano pa magagawa mo? For sure mga kababayan, ipipilit niya yung racket niya. Pero wala rin kwenta mga kababayan, gastos na naman yan. Bakit ka maglalagay ng portal sa spaceport? Bakit? Mag-aano ka doon, Bangag? Negative 27, no? And he said hindi daw sila liars, but the Filipino people, Bongbong Marcos, have already made up Number 1 liar nga yan Kasama na Pacquiao, mga their liar. minds about you. Kalaban doon lang Marcos ngayon, bumangag na. You are a Kain-tae. liar, and you have really failed the presidency. So you're there, you're talking about all of this, and yet what you've shown in the last year is terrible. Terrible. No, so that's Terrible. my take. Kahit na ano pang sabihin niya, what could have saved this, no? Kung sinabi niya na inako niya, nag-sign ko yung budget na yan, etc. Iniinsulto niya yung katalinuhan ng Pilipino. Is insulting our intelligence at hindi yan patatawarin ng Pilipino. Never. Patatawarin at yung Never. ang daming disconnect, pero kahit na doon na muna tayo. Okay, so doon na muna tayo doon sa sinabi niya na hindi sila mga sinungaling. Wala, the Filipino people have already made up their minds. You are a pathological liar. Liar. No? Sorry, that's it. Yeah. Ito ang eksaktong sinabi niya, attorney, para sa iyo. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Masakit man sa akin ito, Nonsense. pero kailangan nating gawin ang tama. Uy, ang tama mong gawin, Bangag, is umalis ka na dyan. Pero wala ka lang ginawang tama Take mo dyan, attorney. Actually, naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya leader ng kanyang pamilya. Dahil si Lisa, ang pangulo ng inyong pamilya.
hindi siya ang padre ng pamilya. Ilang taon na? Since 2022, 23, 24, 25. Ngayon, 26 na. 5 taon na. Pinakita niya, pinabayaan niya yung buong pamilya niya na babuyin ng ating pamahalaan. Na babuyin ng ating lipunan. Pinsan niya, Speaker of the House, ano pinagagawa? Maglolokohan pa ba tayo na wala silang kinalaman doon? Saldi ko lang? Paano gagalaw si Saldi ko? Saldi Correct. ko was a nobody. Sino naglagay dyan para maging Si Bangag. Appropriations Committee Chair? At sasabihin nila walang kinalaman ng kanyang... Pati kay Romualdez, mga kababayan, si Bangag ang naglagay dyan. Lahat na naging House Speaker, mga kababayan, may basbas yan sa presidente. pinsan at palagay mo gagalaw yung pinsan na yun. Kaya naging speaker yan kasi pinsan siya ng presidente. Tapos ano pa? Palagay ko hindi naman sikreto na kung pagtatabihin mo yung mag-asawa, si Marcos at ang kanyang asawang si Lisa, alam naman na natin kung sinong nakapantalon dyan. Oh, alam natin kung sinong nakapalda. Mukhang iba nagpapatakbo. At kahit sa usapan sa loob ng gobyerno, Hindi ikaw ang presidente. taluhin mo ng presidente, wag lang yung misis. Dahil yung si misis ang nakakaalam. Si misis ang... Conjugal property, no? Ang kapal ng pagmumukha talaga, mga kababayan, no? Ng mga visit na yan, no? medyo may utak dyan. Siya ang nagpapatakbo at kung siya ang utak dyan, ibig sabihin, alam niya rin lahat ng nangyayari na yan. Kaya nga parang may away pa yung magpinsan eh. Ang mag-aaway, hindi yung hindi pala. Parang may Puting kasi yung hindi isa eh. magpinsan, ngunit yung asawa at yung pinsan. Oo. Anong pinagawayan nila? Sino yung mas mangungurakot sa atin? Sino yung mas mas makikinabang? Mukhang yun ang pinag-awayan nila. Oo. Kaya Kung sino ang mas malaking nakawin. totoo yung sinasabi niya na hindi siya ang pangulo ng kanyang pamilya. Dahil wala siyang lideratong pinakita, pinabayaan niya na mag-rampage yung kanyang pamilya. Rampage. At ikinasira ng ating lipunan, ng ating pamamahala, ng ating gobyerno. Walang magsasalita siguro sa mga nakaupo ngayon. Pero Wala, dahil bumangag lahat eh. Yan ang problema, mga kababayan, dahil ang strategy ni Marcos, hinayaan niya munang mangurakot lahat para naging leverage na, mga kababayan, pagdating ng panahon na kung babaliktad o kakalampag kayo, may pang-blackmail na ako sa inyo. Yan ang ginagawa ni Ngagba. yan ng mga pati sa appointments, sa pagpapatakbo. Darating ang araw, makapagsalita lang yung mga yan, lalabas ang katotohanan. So totoo na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya. At hindi rin siya pangulo ng bayan. Wala na. Negative na nga, mga kababayan. Hindi nga pinagkakatiwalaan. Pangalan, pangulo na lang siya sa title. Pero sa mga tao, bangag na nga ang tawag sa kanya. Alam mo, ramdam mo yung pinagkaiba na nung panahon ni PRRD? Alam mo siya yung pinuno ko, hindi lang pangulo. Siya ang pangulo, siya ang tatay. Ngayon wala Nasaan ka? Sa kanya, basta ako ang presidente, call me the honorable president. Ngayon, ang tingin, mga kababayan, ng mga tao kay Bangag, salot. Call me your excellency. Basta presidente siya, nasa kanya yung honor of the title, happy na siya doon. Bahala na kayo dyan. Wala na akong pakialam sa inyo. Coach Oli, merong merong statement. Actually, sagot si Martin Romualdez patungkol dito sa sinabi ng kanyang pinsan. Nabasa mo ba yung post sa Facebook? Anong masasabi mo dyan? Nasasaktan ako. Nasasaktan ka. Oo, dalawa silang nasaktan, ha? Oo. Nagkasakitan yung dalawang tawanan. paiyak. Hindi umano. Yan, no? May kutob tayo, mga kababayan, no? Drama lang yan, no? Ang talagang iniisip natin, mga kababayan, nag-uusap na yan sila ng, sige, ikaw na lang, tapos, magkano gusto mo? Lumayas ka na lang sa Pilipinas. Live like a king. Hindi mo na kailangan maging presidente dahil trilyon na ang nanakaw. What for? Mamuhay ka ng hari doon sa ibang bansa. Parang ganyan. Pa si Bongbong Marcos, no? Pero ito lang aabangan natin. Pagka hindi nakulong si Romualdez, lahat budol. yan, play lang yan. Lahat lang, mamaya. Lahat. Budol na naman. Drama lang po yan. Kasi nakakagulat. Naalala natin nung binanata ng ombudsman at kakasuhan. Ang tagal na yan, no? Ang tagal na yan, mga kababayan, no? Si Boying, mga kababayan, visit talaga yung leukemia si yan. Romualdez, nagtantrums si Romualdez parang hindi ako babagsak ng nag-iisa. Samantala ngayon diniin ka sa SONA, tapos Nakakahiya yun, ano? nakakaya, tsaka pati pamilya nadamay.
Tapos, ang sagot mo lang, nasasaktan ka. Oo na, no? Yung response niya, mga kababayan, no, is unusual. Napaka-chill. Umpisa pa lang, alam na natin ang kakahinatnan nito. Wala talaga tong dulo. Kaya nga, medyo nafe-feel ko yung mga vloggers ngayon ni Bongbong, yung mga BBM vloggers. Babangag. Hirap na siguro silang ipagtanggol to. Diyan pa lang, talaga. Stupid din yan, no? Kaya nasasabi natin, mga kababayan, kung hindi mga, mga sindikato o mayroong ginagawang mga illegal, mga kababayan, bayad. Dahil walang matinong tao, mga kababayan, ang susuporta na dito kay Bangag, mga kababayan, Klarong-klaro ng pinaggagawa. Alam mo, may nakapagsabi sa akin, wag po kayong maano Tingin ko sino yung nagsabi sa akin. Sabi mo. Pero totoo to, napansin ko. Bakit yung mga BBM vloggers parang mukhang dugyot? Mga swangit. Nga sila naglalamangan. Hindi kasi alam mo kung bakit. Swangit. Ang hirap talaga ipagtanggol. Tapos, parang may mga problema sa mga bunganga, mga kababayan, no? Mga tabingi, ang mga ngipin, mga kababayan, ang lalaki. May wisit. Yellow, Yellow ang mga itsura sa mga ngipin. Ang mga mukha, ang sasama. Paano mo ipagtatanggol yung ganito? Ang lang, Parang mga, Diyos ko Lord, wag na lang. Parang kabilang sa zoo, mga kababayan, di ba? Mayroon ng mga puting ahas, mga tigringiwi, mga crocodile. Yung mga vlogger ni BBM, dumagdag pa sa zoo, mga kababayan, ng mukhang mga daga at mukhang mga unggoy, mga tik-tik. Diyos ko tatanggol Lord. sa ganyan. Oo. Or, may karga ka. Or, nagre-rage baiting ka kasi galitin mo lang yung Duterte. Kunwari, wala kang kwentang vlogger. Galitin mo yung Bakakuha Duterte. sila ng dadala- ng engagement. Ka na Oo. Kaya pag ako nalakos, bawanatan ko yung Duterte. Edi, Joke lang yan, mga kababayan, ha? Pero hindi niya gagawin yan. talawin na. But seriously, it's impossible na ipagtanggol mo na yung ganitong klaseng tao Talagang kung ikaw impossible. nasa katinuan. Wala na, no? Mga stupid, baliw na lang. Otherwise, na tumatanggap sila ng Repa Pips. At bay, may maganda kang sinabi kanina doon sa inyong kwentuhan nila Atty. Guanzon kanina na idinamay niya yung kanyang pinsan na Speaker of the House. Ang nakalimutan Majority Floor Leader. Anak. Si Sandro, na partner in crime ni Tambaluslos, mga kababayan. Anak niya. So, Anak. rewind nyo na lang yung sinabi ko kanina. Ulitin mo. ulitin ko ba? Ulitin mo. Ayun na nga, 'di ba? Ay, alam naman natin na anak niya yung majority floor leader. So, para sabihin mo na si Romualdez yung lang ang may kasalanan, parang napakalabo naman doon. Lahat dumadaan sa anak mo. Lahat niya sa totoo lang, ayun daw, anak mo ang nagpapatakbo, hindi si Speaker D. Si Sandro ang dyan, mga kababayan, naghari-harian. Ang buisit. Pinsan mo. Chariz. Charizi. Ano lang ito? Feeling ko ano lang to moro-moro lang. Yung idamay si Romualdez. Kahit yung Adyong. si Romualdez. Oo. Ba yan? Masyado prepared. Meron kagad siyang statement. Yung statement niya parang halatang ano lang din. Yung malumanay lang. Nasasaktan ako. Hindi doon sa kumakakasuhan. Pag nakulong, yun na. Pero kung hindi nakulong, wala yan. Laro lang yan. Kahit pa nga makulong, mga kababayan, si Romualdez, mahinang kaso na madaling lusutan, mga kababayan, para maabsuelto bago si BP Sara makaupo. Yan ang magiging plano. Ikaw, Doc Lorraine, nabasa mo yung statement ni Martin Romualdez kasi sabi nga ni Coach Oli, nung si Ombudsman sabing kakasuhan siya, nagwala siya Ang haba ng kanyang Ngayon, special mention na, nasasaktan ako Tapos ngayon, buong Pilipinas ang nakanood, pati mga ambasador ng ibang bansa nakapanood Buong mundo, pinsan, mastermind sa pagnanakaw. Ang sabi lang, ay nasasaktan ako talagang mukhang dinidiin niya yung kanyang pinsan. Mukha, pero hindi niya mapangalanan yung pinsan niya Ganun lang ang sagot ni Martin Romualdez. Anong masasabi mo dyan, Doc Lorraine? Iko-quote ko siya iko-quote ko si Martin Romualdez. Sabi niya, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi kailanman ako humingi ng pabor o espesyal na pagtrabaho. So, they're giving themselves away, obvious, di ba? Si Boying Remulla, nilagay Yan, leukemia. Talagang they Para really mag-bend the law. bent the law, no? To put him in that position.
precisely right For now, that which is reason. to protect the guiltiest. And he's delivering. No, nagde-deliver siya, talagang gagawin niya yan. So sa madaling salita, itong mga ito, more than anything, pinapakita talaga ng SONA na yan yung kahinaan ng sistema ng Pilipinas, that such a garbage speech was even possible from Oh, very good na daw. Grabe, no? Sina Pacquiao, mga kababayan, bilib na bilib ng mga visit. somebody who has stolen so much from the Filipino people, and then he can stand in front of us and insult us further, rub salt to our wounds, na meron pa silang moro-moro na ganito, na ano tingin nila, bobo ang Pilipino, di ba? Yun ang napakawalang respeto sa Pilipino, itong mga ito, mga bastos talaga. Bastos. Na hindi lang hindi lang kasi si Banat, no, sabi niya kung mapreso yan baka totoo, pero ako hindi na ako naniniwala. Sure ako na moro-moro ito. Sigurado ako diyan. Bakit? Nagpakilala na sila sa atin no, na yung past na ano ba yung track record nila. Wala silang kapasidad magsabi ng katotohanan at nagpakilala sila sa atin paulit-ulit na mga sinungaling Magbubudol! mga abusado kami sa poder at nandito kami para protektahan si Bongbong Marcos na nagnakaw ng pinakamalaking amount of money sa Pilipino. Ayan, si Matibag, bakit siya nandyan? Si Senator Marcoleta, nasa preso ngayon, naghabulan sa NBI, nagbarilan. I mean, all this insanity, di ba? Lahat ng insanity, yung Vice President, ganyan yung ginagawa. No, so much insanity in our country right now, and this is what it looks like, no, na i-momoro-moro tayo ng ganyan. Napakabastos talaga ni Bongbong Marcos, no? Bangag. Drug addict talaga. Master Judea, isa sa mga nabanggit dito sa SONA, yung na-freeze ng mga assets. Ay, nako. Tapos trilyon. Magkano lang na na-praise, mga kababayan? Pero ang ninakaw, trilyon. Worth 25 billion. At meron daw 800 billion na Milyon lang yon ang 800. ni-restitute. At Hindi, milyon lang, hindi bilyon ang restitute. ibinalik na daw sa Million. sa ating, Milyon lang. sa ating treasury. Oh. Milyon lang. Boss D, no? Tapos ang nakakatawa doon, mga kababayan, yung naibalik, nanakawin ulit. Kasama hindi natin nakita or naramdaman kung saan napunta yung pera. Na Nanakaw ulit yun. Yan. Yung mga na-freeze na assets, ang tanong, na-freeze ba talaga? Wala naman tayo nakikita na pruweba. Si Martin daw na-freeze pero parang masarap pa rin na may ulam nila. Masarap pa rin naman ang ulam. Tsaka ito nga, itong SONA parang nangyari dito, parang panakip lang ng butas para mapagtakpan yung talagang tunay na issue ng bayan. Kasi, ano pa naman aasahan natin doon sa presidente na ang motivation sa pagtakbo isang Ant-Man, di ba? Parang Ant-Man. fictional. Ako nga, tingin ko dito kay Pangulong Bongbong Marcos, fictional character. Kasi yung mga sinasabi niya, parang wala sa ulo. Payaso na, mga kababayan. Parang si Mr. Bean. edad Mas magaling pa nga yung langgam kasi yung langgam nag-iimpok yan. Bago magtagulan, nag-iimpok sila at yung iniimpok nila galing sa kalikasan. Itong mga korap sa politika nag-iimpok din sila. Kaya lang ang iniimpok nila yung kaban ng ating bayan. Di ba? Kaya pala Ant-Man. Ant-Man. Magaling, ha? Magaling, oo. Kaya nga ito, ang tunay na SONA ay hindi naririnig sa ibabaw ng entablado. Ito'y dapat nararamdaman ng mga Pilipino. With the ratings of negative 27, I think the Filipino knows what's happening to our country at alam nila na Filipinos. nagsisisi ating presidente. Paano yun? Master Judea, sabi ni Lenny Robredo, meron daw, Sa panglutang marami yan. naman daw nagawa. Si Pangulo, hindi lang Sabi din ni Pacquiao, mga lutang Ikaw ba taong yan. naman bigyan ng 500 million? Ganun talaga sasabihin mo Oo. Hindi natin alam kung saan napunta yung 500 million. Pero totoo naman yun na binigyan siya ng 500 million. 100 million. para sa Doon sa museum ata ni the late Coliseum ng the late Jesse Robredo. kaya late. Baka late yung late lang din. Attorney, may nabanggit ka kanina nung nag-uusap tayo sa taas of air or off cam. Sabi mo, parang sinasabi nila na nasolusyonan na nila yung corruption at mukhang ready na sila ulit sa mga infrastructure. Maganda yung nabanggit mo na yun. Hindi, yun nga kasi bago mag-umpisa yung SONA, sabi nila, the first 5 minutes, dyan maririnig nyo, ayan ang talagang mensahe ng Pangulo. Nandyan sa first 5 minutes,
Diyan niya idalabas. Opening salvo niya yan. Pero yung opening salvo niya, anong sinabi niya? May korupsyon na nangyari dyan sa mga infrastructure projects na yan. Tiningnan na namin lahat yan. Ayos na lahat yan. Baka kagawa na tayo ng mga projects ulit. Ano ibig sabihin nun? Parang go signal yun. Parang sinabi mo, bago ako magsimula, para marunong kayo pumalakpak, happy tayo. Naayos na namin yung sistema. Kung ano man yung mga butas dati, kaya tayo nakakasuhan, o kaya tayo nasisita, o kaya tayo na bulgar, na-correct na namin yon. So, paldo na naman tayo ngayon. Pwede na naman tayo mag-umpisa ulit. Parang ganun yung mensahe niya. And he started with that. Tapos yung pagtitingnan mo na yung SONA, anong nakalatag doon? Nakalatag doon, may mga bago tayong projects ulit. Malalaki to. Mga solid waste management, power contracts, energy contracts, may nuclear power plant pa. At ang pinaka-paborito ko, rocket ship. Wow. Di ba? Lakas Parang- ng tama, ah. Meron pa tayong pagkakakitaan. Maliban dun sa flood control project na napakahalaga pero pinalpak pa rin natin. Ito, meron tayong mga susunod na mga projects, mahalaga at hindi, pero malaki, kikita pa rin tayo. So parang, naayos na namin yung sistema, ito yung menu ng pwede pa at pwede nating abusuhin pa. Speaking of corruption at pagtitipid, Jay Guevara, sabi nila, pagtitipid ng gobyerno, inatasan ng lahat ng ahensya na bawasan yung kanilang gastos at mailaan daw dun sa mga programa para sa mga kababayan. At nagtitipid ba, Jay Guevara, ang gobyerno nitong mga nakaraan? Paano nagtipid 20 million nga yung kinain nyo dyan ngayon sa SONA. 20 million sa SONA. Tapos impeachment, magkano araw-araw? Impeachment 25 million ang ginagastos dyan. Araw-araw. So, nasa 2.3 billion sa loob ng 92 days. So, walang pagtitipid na nangyayari. Tsaka, kung nagtitipid kayo, tignan nyo nga, yung mga pinapakulong nyo nga halos wala na sa ayos. At mapunta ako doon, ko na lang doon sa usapin kanina about kay Romualdez. Pinatunayan ni Marcos Jr. na weak siya. Biruin mo kasi, sa susunod na SONA niya, pamamaalam niya na Last SONA niya na to itong na to Saan? Saan mamamaalam? Sa SONA. Okay. Kala ko sa... Pamamaalam niya na yun So dito, pinatunayan niya lang na sa loob ng 5 years, tsaka mo lang nalaman na korap yung pinsan mo. So ang tagal mong nalaman yun. Tsaka kung talagang ipapakulong mo at wala kang sinisino-sino, damay mo na yung anak mo, pati asawa mo. Yun! Diba? Ganun dapat. Kung pinsan mo lang, wala. Tsaka mukhang scripted naman yan Pagtitipid. Doc Lorraine, naniniwala ka ba doon sa pagtitipid? Kasi ikaw galing ka sa sa Pangulong Kuripot. 'Di ba? Kay Pangulong Duterte. Sa tingin mo ba kabaliktaran tong sinasabi nito magtitipid at ito bang mag-asawang to magtitipid ba talaga ito sa lifestyle nilang ganyan? Marcos yan, no? Marcos, ugaling squatter yung mga yan. Talagang yan, ostentatious, no? Yung pagtitipid na sinasabi niya, ang Pilipino ang magtitipid para they can continue yung partying nila, no? So once again, yung pinakamalaking problema dito sa SONA na ito, sa speech na ito ay si Bongbong Marcos mismo. Tapos na yung tinapos na ng Pilipino yung tinatawag na sacred contract sa kanya kasi wala nang tiwala Tapos what does it look like sa ordinaryong Pilipino na nanonood ng SONA? Tapos sinasabi niya yung opening salvo niya, yung sinasabi ni Spocky, 'di ba, na corruption. Tapos nagpalakpakan ng mga buhaya, 'di ba? Alam ng Pilipino 'di ba? Sakit pa panoorin kasi sila mismo, 'di ba? Sila mismo niloloko ang Pilipino, 'di ba? Na ang kaharap niya mga kakuntsaba niya 'Di ba? The Filipino people are not stupid, Mr. Bongbong Marcos. No, alam nila kung anong ginawa mo. Kaya nga, we can analyze this it's terrible speech kasi hinihingi natin ay pagka-SONA yung malapit sa bituka, 'di ba? So, yung ekonomiya, yung kagutuman, wala naman siya sinabi Pero mo 'yon, historic low yung peso, tapos yung GDP, yung growth rate natin,
2-point-something% na sinabi niya last year, 5 to 6%. Ang layo, di ba? Pero wala siyang sinabi ngayon. Tapos now, he stays saying there in front of us, puro platitudes, puro mga quotable quotes niya na napaka nakakagalit, no? Nakakagalit kasi marami nang nangyari. Nasabi na niya, nagpakita na siya sa Pilipino. Ibang-iba kay PRRD. Kay PRRD, kapag sinabi niya, hindi nga niya sinasabi yun, magtipid tayo. Sinasabi niya yun sa amin, no? Bakit yung aircon naka-on pa? Ganun siya. Hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan. Paulit-ulit. Pero bakit tayo naniniwala pag nagsasabi siya ng ganon? Kasi may tiwala tayo. No, at saka yung basic sa good governance na may tiwala ang taong bayan sa mga leaders. No, kasi grabe yung kapangyarihan mo, ang laki-laki ng kapangyarihan mo. May AFP ka, may PNP ka, hawak mo yung pera ng taong bayan. Pero wala, winasak na ni Bongbong Marcos yun. Bakit si PRRD hanggang ngayon nandiyan na siya sa The Hague dahil pinapreso ni Marcos? Isa pa yan, no? Marami talagang seryoso. Pero bakit si PRRD, ang tagal na niya out of office, almost 5 years, 4 and something, how many months, di ba? Pero he's arguably still the most trusted and the most powerful political figure and most powerful moral force in our country. Why? Because the Filipino people trust him. Why? Di ba? So, mahalagang bagay yung tiwala ng taong bayan na wala na, binawi na nila kay Marcos at sa lahat ng kasama niya. Wala na, tapos na to talaga. Wala na.